Ikukwento at ipapaliwanag namin ang pelikula tungkol sa dalawang magandang magkapatid na nakipagsapalaran, napagsamantalahan at nagdusa sa kamay ng mga baliw na serial killer. Subaybayan ang kwento dahil may matindi at nakakamanghang twist ito. Ang pelikulang ito ay pinamagatang Ghostland ng 2018. Pero bago namin ituloy ang kwento, pakiusap po pa-subscribe, pa-like, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga contents namin. Magsisimula ang kwento habang bumabiyahe ang isang babae na si Pauline kasama ang kanyang mga magagandang batang dalagita na anak na sina Beth at Vera. Makikita natin na masaya sila sa kanilang biyahe patungo sa liblib na bahay ng kanilang kamamatay lang na tita na si Clarice. Malalaman natin sa kwentuhan nila na si Beth ay isang aspiring writer ng mga horror fiction stories at si Vera ay happy-go-lucky na babae. Habang nasa biyahe ay mapapansin natin na may nabasa si Beth na isang artikulo tungkol sa sunod-sunod na pag-atake sa mga bahay kung saan pinapatay ang mga magulang ngunit pinaliligtas ang mga anak na babae. Makikita din natin na isang truck ng candy ang kasunod nila na bumabiyahe. Samantala, inabot na sila ng gabi at nakarating na sila sa bahay ng kanilang tita Clarice. Malalaman natin dito na ang bahay na ito ay minana nila sa kanilang tita ayon sa kaniyang huling habilin. Mapapansin natin na ang bahay na ito luma na at puno ng mga weirdong mga kagamitan tulad ng mga creepy na manika at mga antique na gamit. Tumalon ang eksena habang nag-aayos na ng gamit ang pamilya sa loob ng bahay ng kanilang tita ay dumating na ang truck na sumusunod sa kanila kanina sa biyahe. Nakapasok ang sakay ng truck sa loob ng bahay at sinakta ng ina na si Pauline ng isang fat man at nawalan ito ng malay. Nakita ito ng magkapatid at kinaladkad silang dalawa ng fat man. Dumating din sa eksena ang isang malaking creepy na babae na kilala bilang Candy Truck Woman. May eksena pa na inaamoy ng fat man ang peng-peng ng mga babae. Habang pinapahirapan ng magkapatid ay nagkaroon ng pagkakataon na makatakas si Beth. Ngunit nakalock na mula sa loob ang buong bahay. Bigla dumating sa eksena ang Candy Truck Woman. Malapit na sana nito saktan si Beth ngunit dumating ang ina na si Pauline na buhay pa pala. Matinding bakbakan ang nangyari sa pagitan ng Candy Woman at Pauline. Nasaktan at nawalan ng malay ang Candy Woman. Lumipat si Pauline sa Fat Man at sinugod ito upang iligtas ang kanyang anak. Nahirapan siya dito, ngunit naggawa niyang magtagumpay na masaksak ito at mapatay. Nagising at sumugod muli ang Candy Woman, pero agad din itong napatay ni Pauline. Nasaksihan ni Beth ang mga karahasan na ganap dito. Biglang tumalon ang eksena sa isang adult na babae na si Beth na nagising mula sa bangungot. Malalaman natin dito na 16 na taon na ang lumipas at may pamilya na si Beth. Si Beth ay isa ng matagumpay na manunulat ng horror fiction na nakatira sa Chicago kasama ang kanyang pamilya. Lumalabas din siya sa mga talk show upang ipromote ang kanyang nobelang Incident in a Ghostland, na naglalaman ng istorya na batay sa mga naganap noong gabi na salakayin sila ng mga killer. Samantala, habang kasama niya ang kanyang anak at asawa na nanonood ng TV, ay nakatanggap siya ng desperadong tawag mula kay Vera na humihiling na bumalik na siya sa bahay ng kanilang tita Clarice, kung saan nakatira pa din dito sina Vera at nanay nila na si Pauline. Bumiyahe at nakarating na si Beth sa bahay na ito. Pagdating ni Beth, ay masaya siyang sinalubong ni Pauline. Nagkaroon muli sila ng magagandang bonding na mag-ina. Sa kabilang banda, si Vera naman ay nasa basement na makikita natin na hindi pa din siya nakaka-recover mula sa trauma at dumaranas pa din ng delusyon kaya nakakulong ito sa isang kwarto sa basement. May mga eksena na mapapansin na puro sugat sa katawan at nakahubad si Vera. Na stress at sinasabi ni Vera na hinahanap pa rin sila ng mga killer. Sobrang sakit ito para kay Beth at sa ina na si Pauline, ngunit wala silang maggawa kundi hintayin na lang na gumaling si Vera. May isang matinding pangyayari na nagdamit na parang manika si Vera at nakagapos ang mga kamay. Nagulat si Beth
dahil sinaktan ni Vera ang kanyang sarili at sobrang nagpanic si Beth dito. Agad na dumating ang ina na si Pauline at umalis upang tumawag ng ambulansya sa kabilang nayon dahil walang signal ang telepono. Matapos nito ay nakatulog si Beth. Sa kanyang pagkagising ay biglang dinakip siya ng candy truck woman. Tumalon ang eksena sa muling pagkagising ni Beth. Mapapansin niya na napakarami niyang pasa at sugat sa muka. Hindi din siya makalabas dahil nakalock ang buong bahay. Pinuntahan niya si Vera sa basement at nakita niya na puno din ito ng sugat. Nagkausap sila ni Vera. Nakiusap si Vera sa kanyang kapatid na harapin na at gumising na sa katotohanan. Magugulat tayo dito na mabubunyag na napatay pala ng Candy Woman ang ina nila na si Pauline nung gabi na iyon. At sina Beth at Vera ay mga batang dalagita pa rin na nakakulong pa din sa bahay ng kanilang tita Clarice. Malalaman natin dito na ang buong eksena kung saan ay adult na si Beth at Vera ay isang ilusyon lamang ni Beth. Nagising na si Beth at makikita natin na baka sa kanilang katawan ang paghihirap. Tumalon ang eksena na hinablot ng Candy Woman si Beth. Dinala niya ito sa hiwalay na kwarto at nilagyan ng make-up upang mag-anyong manika. Dinala niya muli ito sa isang lugar na punong-puno ng mga manika. Umalis na ang Candy Woman. May nakuhang matalim na bagay si Beth at tinago ito sa kanyang buhok. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating na ang Fat Man na nakatungkod. Malalaman natin na isip bata ito na mahilig sa manika. Sa una ay hindi niya napapansin si Beth. Habang naglalaro siya ng mga manika, may isang eksena na sinusunog niya ang mga manika. Nagsawa siya sa mga manika at napansin niya na din si Beth. Hinablot niya si Beth. Habang hawak ni Fatman si Beth ay naggawang saksakin ni Beth ng matalim na bagay ang Fatman. Habang distracted at nagwawala ito ay nakatakas si Beth at pinuntahan ang kanyang kapatid na si Vera sa kabilang kwarto. Hindi naging madali ang naging eksena dahil kailangan nilang magtago sa baliw na Candy Woman. Sa wakas, nakatakas na din sila mula sa bahay. Tumakbo sila palayo hanggang sa inabot na ng umaga. May nakita silang police car na dumaan sa kalsada. Tinulungan at kinausap sila ng mga pulis. Nakaramdam na ng kaligtasan ng mga bata sa eksena na ito. Ngunit, habang kausap ang dalawang bata, ay dumating ang crazy Candy Woman at binaril at pinatay ang mga pulis. Sinakay muli sila sa candy truck. Bumiyahe muli sila pabalik sa bahay kung saan makikita natin na naghihintay at buhay pa ang Fat Man. Nabihag muli sa loob ang dalawang magkapatid. Matinding paghihirap uli ang naranasan nila. Nasa kabilang kwarto si Vera at si Beth naman ay pagsasamantalahan at sinasaktan ng Fat Man. Habang sinasaktan at sinasakal si Beth, ay buti na lang bigla na distract ang Fat Man ng isang creepy na manika, kaya nakatakas si Beth. Pinuntahan niya kaagad si Vera na sinasaktan ng Candy Woman. Nilabanan ito ni Beth. Makikita natin na naggawang saktan ni Beth ang Candy Woman, tulad ng pagkagat at paghampas sa ulo nito. Bigla dumating ang Fat Man sa eksena upang sumugod, ngunit buti na lang nabaril ito at napatay ng isang dumating na responding pulis. Samantala, bumangon si Candy Woman at nais pang lumaban. Nabaril din ito ng pulis at napatay. Sa wakas, nagkayakapan ang dalawang magkapatid habang umiiyak. Naging madrama ang mga eksena. Nilabas na sila sa bahay ng mga rumesponde at nilagay na sila sa mga stretcher upang maipasok na sa mga ambulansya. Magtatapos ang kwento sa matagumpay na paglaya ng magkapatid mula sa kamay ng mga baliw na killer.